Storm surge o daluyong ng dagat ang itinuturong kumitil sa libu-libong buhay sa Kabisayaan nang tumama ang bagyong Yolanda nitong Nobyembre. At para maiwasan ang maulit ang trahedyang ito, iminungkahi ng DOST at Project NOAA ang pag-i-issue ng Storm Surge Advisory o SSA Protocol. Magsisilbi daw itong gabay sa mga opisyal at residente para makapaghanda bago pa man tumama ang daluyong. Kapag nakataas ang Storm Surge Advisory 1, ibig sabihin 2 metro o mahigit 6 na talampakan ang taas ng tatamang storm surge. Ilalabas ang Storm Surge Advisory 2 kapag hanggang 5 metro o lagpas ng isang palapag na gusali ang taas ng paparating na alon. Storm Surge Advisory 3 naman kung higit pa sa 5 metro o halos 2 palapag na gusali ang taas ng storm surge. Matatanda ang 4 hanggang 5 metro ang taas ng alon na tumama sa Leyte dahil sa Yolanda. At katulad kapag may bagyo na may babala na sa publiko bago pa man ito manalasa, kailangan din daw na maglabas ng Storm Surge Advisory 2 araw bago pa ang inaasahang daluyong. At ngayon pa lang ang bagyong Basyang, inaasahan na magdudulot ng storm surge na aabot sa 1 hanggang 2 metro ang taas. Yung pong lugar na nasa dalampasigan ng Sugod Bay ay siguro lumikas na po tayo muna dun sa lugar na medyo mataas. Posibleng dumaan ang sentro ng bagyo sa mga lugar na sinalanta ng Super Typhoon Yolanda. Kaya pinayuhan ng NDRRMC ang mga nakatira sa coastal areas na sundin ang 40 meters easement. Yung mga kababayan natin nasa mga baybaying dagat, dapat wala na nakatira 40 meters from the high tide point. Ayon sa NDRRMC, karamihan sa mga nasawi sa bagyong Yolanda ay dahil sa storm surge. Maliit o malaki man ang posibleng dulot ng storm surge, importanteng sundin ang mga advisory gaya ng evacuation. Kung ito'y mga nasa dalampasigan talaga, mas makabubuting mag-evacuate na lamang po. Hindi natin alam kung gaano kataas ang dadalhin niyang storm surge itong si Bagyong Basyang.